Sa isang limlim na baryo sa gilid ng kagubatan, madalas marinig ang babala ng matatanda. Huwag lalapit sa pusod ng gubat kapag kabilugan ng buwan. Doon naninirahan ang mga hindi natin kapareho, mga engkanto na kumukuha ng kaluluwa. Ngunit si Elena, isang dalagang mahilig mangolekta ng halamang gamot, ay nagawi roon isang gabi. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, nakita niya ang isang binatang napakaganda ng anyo, maputlang balat, mahahabang buhok, at matang tila kumikislap ng berde. Hindi ka dapat nandito, malamig ngunit magiliw na wika ng estranghero. Ako'y naligaw lang, sagot ni Elena, nanginginig ngunit hindi maipaliwanag kung bakit na humaling sa kanyang tinig. Nagpakilala ito bilang Sandro, isang tagapagbantay ng kagubatan. Simula noon, gabi-gabi niyang naroon si Elena. Habang tumatagal, nahuhulog ang puso niya kay Sandro, kahit ramdam niyang may panganib sa bawat ngiti nito. Isang gabi, nagsimula siyang makakita ng kakaiba, mga anino na gumagapang sa paligid ng gubat, mga matang pula na nakamasid sa kanya. Sa bawat yakap ni Sandro, parang may lamig na kumakain sa kanyang lakas. Nagsalita ang isang albularyo ng baryo. Anak, ang iyong minahal ay hindi nilalang na tulad natin. Ang kanyang halik ay nagdalang sumpa, unti-unti nitong hihigupan ang iyong kaluluwa hanggang wala nang matira. Ngunit huli na, si Elena ay muling nagpunta sa gubat upang makita si Sandro. Dumating ito, mas makatra kaysa dati, at sa mga mata niya ay sumisilip ang dilim. Hindi mo na ako matatakasan, Elena, bulong ni Sandro habang niyayakap siya. Naramdaman niyang lumulubog ang kanyang katawan sa lupa, parang hinihila ng mga ugat ng mahiwagang puno. Kinabukasan, natagpuan ang kanyang katawan sa gilid ng gubat, tila natuyo, wala ng kaluluwa. At mula noon, tuwing kabilugan ng buwan, may bagong tinig na umaalingaw sa kagubatan.